Okay, babasahin ko ng 2 beses ang mga katanungan at isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Okay. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tayutay na pagtutulad? A. Siya ay isang leon sa tapang. B. Tumakbo siya ng mabilis. C. Ang araw ay sumisikat sa silangan. D. Umulan ng malakas kagabi. At letter E. Ang libro ay nasa mesa. Ulit, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tayutay na pagtutulad? A. Siya ay isang leon sa tapang. B. Tumakbo siya ng mabilis. C. Ang araw ay sumisikat sa silangan. D. Umulan ng malakas kagabi. E. Ang libro ay nasa mesa. Okay na? Okay. Pangalawa, isabihin ko na daan yung sagot? Anya na, sige. Pangalawang tanong, ano ang tamang panghalip sa pangungusap na ipinakita ni Ana ang kanyang proyekto kay Maria at blank ay natuwa? A. Siya. B. Kanya. C. Nila. D. Namin. E. Ko. Ulit, ano ang tamang panghalip sa pangungusap na ipinakita ni Ana ang kanyang proyekto kay Maria at blank ay natuwa? A. Siya. B. Kanya. C. Nila. D. Namin. E. Ko. Okay na? Okay. Sa pangatlong tanong, ano ang wastong anyo ng pandiwang kumain? Sa pangungusap, bawat umaga si Lito ay blank ng almusal bago pumasok sa paaralan. A. Kumakain. B. Kakain. C. Kain. D. Kinain. E. Kakainin. Ulit, ano ang wastong anyo ng pandiwang kumain? Sa pangungusap, bawat umaga si Lito blank ng almusal bago pumasok sa paaralan. A. Kumakain. B. Kakain. C. Kain. D. Kinain. At E. Kakainin. Para sa pang-apat, alin ang halimbawa ng malayang taludturan? A. Sa silong ng bahay may lihim na kwento. B. Ang buwan ay maliwanag sa gabi. C. Sa hardin may mga bulaklak. D. Ulan sa umaga, lamig ng hangin. E. Lahat ng nabanggit ay may sukat. Ulit, alin ang halimbawa ng malayang taludturan? A. Sa silong ng bahay may lihim na kwento. B. Ang buwan ay maliwanag sa gabi. C. Sa hardin may mga bulaklak. D. Ulan sa umaga, lamig ng hangin. E. Lahat ng nabanggit ay may sukat. Panglima, ano ang kahulugan ng salitang malikhain? A. Masipag. B. Marunong. C. Mapamaraan at may imahinasyon. D. Mabait. E. Matapang. Ulit, ano ang kahulugan ng salitang malikhain? A. Masipag. B. Marunong. C. Mapamaraan at may imahinasyon. D. Mabait. E. Matapang. Sa pangpito, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng epiko? A. Ibong. Ang number D6 na siya. Oh. So ito for number 6, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng epiko? A. Ibong Adarna. B. Florante at Laura. C. Nole me tangere. D. Dekada 60. 60. E.
Mga kwentong bayan. Ulit. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng epiko? A. Ibong Adarna. B. Florante at Laura. C. Noli Me Tangere at D. Dekada 60. E. Mga kwentong bayan. Sunod, ano ang wastong anyo ng pang-uri sa pangungusap na ang batang babae ay blank kaysa sa kanyang kapatid? A. Maganda. B. Pinakamaganda. C. Mas maganda. D. Kagandahan. E. Magandahan. Ulit, ano ang wastong anyo ng pang-uri sa pangungusap na ang batang babae ay blank kaysa sa kanyang kapatid? A. Maganda. B. Pinakamaganda. C. Mas maganda. D. Kagandahan. E. Magandahan. Okay. Number 8. Ano ang pangunahing layunin ng isang liham pangangalakal? A. Magpahayag ng damdamin. B. Magbigay ng impormasyon o transaksyon. C. Magkwento. D. Magpatawa. E. Maglarawan ng tanawin. Ulit, ano ang pangunahing layunin ng isang liham pangangalakal? A. Magpahayag ng damdamin. B. Magbigay ng impormasyon o transaksyon. C. Magkwento. D. Magpatawa. E. Maglarawan ng tanawin. Sunod, ano ang tamang pangungusap na gumagamit ng hindi lamang kundi pati? Ano ang tamang pangungusap na gumagamit ng hindi lamang kundi pati? A. Hindi lamang siya magaling sa agham, kundi pati sa matematika. B. Siya ay hindi lamang matalino, kundi mahirap. C. Hindi lamang umulan, kundi tumigil. D. Hindi lamang siya natutulog, kundi kumakain. E. Lahat ng nabanggit. Ulit, ano ang tamang pangungusap na gumagamit ng hindi lamang at kundi pati? A. Hindi lamang siya magaling sa agham, kundi pati sa matematika. B. Siya ay hindi lamang matalino, kundi mahirap. C. Hindi lamang umulan, kundi tumigil. D. Hindi lamang siya natutulog, kundi kumakain. At E. Lahat ng nabanggit. Okay. Para sa panghuling bilang, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng balbal na salita? A. Kotse. B. Sasakyan. C. Kotse-kotsehan. D. Auto. E. Lahat ng nabanggit. Ulit, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng balbal na salita? A. Kotse. B. Sasakyan. C. Kotse-kotsehan. D. Auto. E. Lahat ng nabanggit. Okay na? Para sa unang bilang, letter A. Number 2, letter A. Number 3, letter A. Number 4, letter D. D. 4. Dom. Diyan mo rin, E? Number 3. Anja, sunod nga bilang 5 na ano. Letter C. Next, letter A. A, nga po. Oh. Next, letter C. Next, letter B. Letter A sunod. Then, ang last bilang is letter D. D? Dog. Dog ay?